Agarang inilalabas ni Vladimir Putin ang kanyang mga ari-arian at marahil pati pamilya mula Rusya para makaiwas sa drone attacks ng Ukraine. Umalis na rin sa Russia ang isa pang yate na ginagamit ni Vladimir Putin at ng kanyang kalaguyo, Alina Kabaeva. Noong Hunyo 26, umalis ang yate sa Krasnodar Krai patungong Turkey, dumaan sa Bosphorus. At isang araw bago nito, isa pang yate ni Vladimir Putin na sinamahan ng mga barkong pandigma ay namataan sa baybayin ng Denmark at papalayo rin ito sa Rusya. Kasabay nito, ipinadala ni Vladimir Putin si Lukashenko sa Beijing para humingi ng suporta dahil lumalala ang krisis ng gasolina sa Rusya. Sa Crimea na inanex ng Russia, sinabi na dapat mag-adjust ng mga residente sa pamumuhay na walang gasolina dahil ayon pa mismo sa opisyal na tantiyan ng mga autoridad ng okupasyon, walang gasolina para sa mga taga-Crimea nang hindi bababa sa isang buwan. At malinaw na hindi gaganda ang sitwasyon. Sa ganitong kalagayan, napansin ng mga analyst ng The Independent na dati nang inamin ng diktador ng Russia na hindi ayon sa plano ang nangyayari at nanawagan siyang bumalik sa mapayapang negosasyon. Eksakto noon, binobomba ng Ukrainian missiles ang mga oil refinery ng Russia at ang mga tulay na naguugnay sa Russia ay tinatamaan, maliban sa federasyon at mga sinakop na teritoryo ng Ukraine. Opisyal na, unang beses sa kasaysayan, umabot na sa higit 100 rubles ang presyo ng litro ng gasolina sa Russia. Samantala, ipinakilala ng Ukraine ang bagong drone na pangharang na kayang baguhin ang mga patakara ng laro. Dahil sabay niyang kayang harangin ang mga Russia na drone bilang bahagi ng air defense at maaari rin siyang umatake bilang isang munisyong lumilibot bago umatake. Samantala, sa isa pang digmaan sa gitnang silangan, may bagong deadlock na naman, isa na namang kahihiyan. Noong nakaraang araw, inanunsyo ni Donald Trump ang agarang negosasyon sa Iran sa Doha. Ngayong araw, dumating sa Qatar ang kanyang mga sugo sina Steven Witkoff at Jared Kushner, ngunit nakansela ang negosasyon. Sabi ng mga Iranian, hindi raw sila naabisuhan na gustong makipagkita sa kanila ang mga Amerikano. Samantala, sa Kyiv, inaresto ang isang mayabang na kolaborador na nagtrabaho para sa mga Ruso sa sinakop na Crimea mula pa noong 2014 at ngayon ay pumunta sa Kyiv para asikasuhin ang kanyang personal na mga gawain. At ayon, inaresto siya ng SBU. Ako si Alexei Pechi, ngayon ay ika-30 ng Hunyo. Sabay-sabay nating balikan ang mga nangyari. Pag-usapan natin ang lahat ng mga paksang ito sa episode na ito at ilalagay natin sa ayos ang lahat. Bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa ilalim ng video na ito. Baka hindi ngayon, kundi sa gitna o matapos mo ang episode na ito. Paalala, malaking tulong ang mga komento sa pag-promote ng ganitong episode sa YouTube. Kaya, dumarami na ang mga palatandaan na ang digmaan ni Vladimir Putin ay hindi na talaga yon sa plano. Hindi tulad ng karaniwang mga Ruso na di interesado sa politika, nagpasya si Vladimir Putin na tiyakin ang kaligtasan ng kanyang pamilya laban sa drone attacks ng Ukraine. Mayong araw, isa pang yate na ginagamit ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia at ng kanyang kalaguyo na si Alina Kabaeva ang misteryosong umalis sa Russia. Ang tinutukoy ay ang 70 metrong barko na Victoria. At ayon sa serbisyo ng Marine Traffic, noong Hunyo 26 umalis ang yate ni Putin mula sa Krasnodar Krai at tumungo sa Turkey sa pamamagitan ng Bosphorus. Noong Hunyo 28 at 29 ang barko ay nakaangkla sa Istanbul sa Pendik District at pagkatapos ay naglayag patungo sa resort city ng Bodrum. Maaring isipin na pinadala lang ni Vladimir Putin ang kalaguyo niyang si Kabaeva para magbakasyon sa Turkey dahil matagal na niyang ginagamit ang yate na ito. May mga interesting na nangyayari sa mga yate ni Vladimir Putin nitong mga araw. Dahil bukod sa yate na ito, kamakailan ay nalaman din na may isa pang 82 metrong yate na pumunta sa Turkey, ito ang Graceful, na konektado rin kay Vladimir Putin. Sinasamahan ito ng Russian destroyer at search and rescue vessel na Voyvoda. Binuksan ng yate ang transponder nito sa unang pagkakataon mula noong 2022 habang nasa Baltic Sea ito sa pagitan ng baybayin ng Germany at Denmark. Tumigil itong magpadala ng impormasyon sa lokasyon matapos lumabas sa media ang balita ukol sa paggalaw nito. Ayon sa serbisyo ng Marine Traffic, patungo sa Istanbul ang Graceful at para makarating sa Turkey, kailangan nitong libutin ang buong Europa.
Ibig sabihin, pagkakita ng media sa paggalaw ng yate ni Vladimir Putin, muling pinatay ng mga Ruso ang mga transponder para itago ang lokasyon nito. Bukod pa rito, ipapaalala ko na ngayong buwan, nakita sa satellite images ang kumpletong pagbaklas ng malaking bahay bakasyunan sa loob ng tirahan ni Vladimir Putin sa Valday. Sa mga larawan, makikita na kahit pundasyon ng gusali ay wala nang natira. Kasabay nito, noong Hunyo, naitala ang malawakang pagsasara ng mga daan sa paligid ng tirahan ni Vladimir Putin. Partikular na sa Tver at Novgorod na mga reyon, isinara ang malalaking bahagi ng toll road na mlabi-isa na may habang humigit kumulang 90 kilometro. Ibig sabihin, sa loob ng ilang kilometrong radius mula sa tirahan ni Putin, isinara ang daloy ng trapiko at walang pinayagang makapasok na sasakyan sa lugar na yon. Hindi alam kung anong nangyayari dun sa mga oras na yon. Pero ayon sa mga military expert at analyst, ang pagbuwag sa isa sa mga bahay ng tirahan ni Vladimir Putin sa Valday ay may kinalaman sa maraming dahilan ng seguridad. Una, ito ay para maiwasan ang pagkawala ng reputasyon dahil kung matamaan ng mga Ukrainian drone ang ganoong kahalagang at mahigpit na binabantay ang lugar, magdudulot ito ng matinding dagok sa imahe ng Kremlin sa media. Ang pagbaklas ng gusali ay nag-aalis sa mga drone ng malinaw na visual at thermal target. At pangalawa, ito ay ang muling pag-aayos ng residensyang ito bilang isang ganap na sarado at pinatibay na zona. Mula sa mga bukas na mapagkukunan, alam na inilipat ni Vladimir Putin ang bahagi ng kanyang pamilya sa Valday at ginagamit ang lokal na lihim na bunker bilang pangunahing estratehikong taguan. Ang Marangyang Mansion ay planadong ginagawang isang militarisadong pasilidad na yon. Pero base sa paglabas ng mga yate mula sa Russia, maaaring isipin na ang lahat ng mga kilos na ito sa Valday ay para lamang iligaw ang atensyon. Uulitin ko, napansin ang paglabas ng dalawang yate, ngunit kung ano ang hindi napansin ay palaisipan pa rin. Posibleng mas malaki ang plano ni Putin sa pag-alis ng pamilya at ari-arian niya sa Russia. Mukhang alam ni Vladimir Putin na walang ganap na seguridad para sa kanya at pamilya laban sa pag-atake ng Ukraine. Dahil ang pagsira sa bahay pahingang ito sa residensya sa Valday ay hindi basta-basta nangyari. Bago ito, nagkaroon ng malawakang paghahanda ng depensang panghimpapawid at mga estrukturang panangga sa paligid ng residensyang ito. Sa paligid ng residensya ni Putin, nagtayo sila ng 7 bagong tor sa perimeter, kung saan naka-duty ang mga sistemang Pansir S-1. At sa mismong mga kalsada ng M10 at M11, isa sa Valday District, nagsimulang maglagay ng mga espesyal na lambat ang mga ahensya ng kalsada para protektahan laban sa mga drone. Pero tulad ng alam ninyo, hindi kayang protektahan ng mga lambat ang mabibigat at pangmalayuang drone gaya ng Ukrainian drone na Lyuty. Napansin ng mga analyst mula sa The Independent na si Vladimir Putin ay sa katunayan ay umamin noong nakaraang araw na hindi naaayon sa plano ang lahat. Nanawagan siyang magbalik sa usapang pangkapayapaan. Eksakto noong panahon na yon, habang pinupuntirya ng mga Ukrainian na raketa ang mga oil refinery ng Russia at ang mga tulay na naguugnay sa Russian Federation at sa mga sinakop na teritoryo ng Ukraine ay binubomba. Ayon sa pahayagan, kapansin-pansing nababahala ang diktador ng Kremlin. Dahil nagsasara ang mga paliparan sa Russia at nayon ay palagian na, nagkakaroon ng malalaking aberya ang military logistics at unti-unting humihina ang suporta ng mga tao sa digmaan. At ngayon, sa Yandex at Google, naitala ang pagtaas ng mga search query mula sa mga Ruso na ganito ang tanong, kailan matatapos ang digmaan? Ibig sabihin, nagsisimula ng maunawaan ng mga Ruso na ang digmaan ay dumating na pala sa kanilang tahanan. Kasabay nito, hindi na kayang mapanatili ng Russian state media ang dating antas ng interes sa artipisyal na paraan tungkol sa sinasabi nilang espesyal na operasyong militar. Paalala lang, kahit si Solovyov noong kalagitnaan ng Hunyo habang binobomba ang Moscow, litong-lito siya sa studio at di alam ang sasabihin. Pwede mong sabihing lahat ayon sa plano kapag ang mga drone at missile ay umaatake sa teritoryo ng Ukraine. Pero kapag ang mga drone at missile ay lumilipad sa ibabaw ng Moscow at kitang-kita ng mga taga-Moscow ang mga pagsabog, mga kislap at paglipad ng takip ng malaking oil tank sa ere.
Dito, mahirap nang umupo at sabihin na lahat ay ayon pa rin sa plano. At si Solovyov talagang nataranta nun. Hindi niya alam kung anong sasabihin sa mga Ruso para kahit paano ay pakalmahin sila. Na tipong lahat ay ayon sa plano, magaling si Vladimir Vladimirovich Putin, tama ang lahat ng ginagawa niya at kung ano-ano pa. Hindi talaga gumagana. At ngayon, sa panayam na ibinigay ni Vladimir Putin pagkatapos ng eskandalong ito, diretsahan niyang inamin na oo, naharap ang Russia sa kakulangan sa supply ng fuel dahil sa mga pag-atake ng mga drone ng Ukraine. Ang kanyang mga kasamahan ay mas madalas na nagrereklamo ng kasunduan na sa kanilang palagay ay naabot sa pagitan ng Pangulong ng Estados Unidos na si Donald Trump at ng kalbong unano na si Vladimir Putin noong nakaraang taon sa summit sa Anchorage ay hindi na sinusuportahan ng Amerikanong Pangulo. Sa palagay ng mga Ruso noon, ang pinag-uusapan ay ang pagbibigay sa Moscow ng kolonyal na kontrol sa 20% ng teritoryo ng Ukraine. Bagaman kalaunan sa araw ding iyon, inamin mismo ni Vladimir Putin na wala talagang naging kasunduan sa Anchorage. Nagsimula ng malawakang pananakop sa isang demokratikong bansang Europeo. Maaring panahon na para ipaliwanag ni kalihim General ng NATO Mark Rutte sa ika-47 Pangulo ng Estados Unidos na tumutulong talaga ang mga kaalyado ng alyansa sa Ukraine. Kahit walang direktang tulong militar mula sa Estados Unidos maliban sa intelihensya. Ibig sabihin, tingnan mo, akala mo babagsak ang Ukraine kung wala ka, pero isa't kalahating taon ka nang di tumutulong. Binibigyan diin ko, ang Estados Unidos ng Amerika ay hindi nagbibigay kahit isang sentimo sa loob ng isa't kalahating taon. Sa tulong militar sa Ukraine, hindi sila bumagsak. Bagkus, mas naging matagumpay pa sila laban sa mababangis at maruruming Ruso. Ipagpapatuloy ko ang CP. Si Vladimir Putin ay naniniwalang natutupad ng mga pag-atake sa oil refinery ang kanilang layunin. Sinabi ni Vladimir Putin noong nakaraang linggo na handa ang Russia para sa usapang pangkapayapaan sa Ukraine gaya ng madalas niyang ipahayag. Sa totoo lang, parang ito ay isang pakiusap na bumalik sa mga panahong iyon kung kailan ang mga kanluranin. Ang mga kaalyado ng Ukraine ay kumbinsido noon sa kahinaan ng Kyiv na para bang handa ang Moscow na kumilos batay sa mga kasunduang naabot noon sa Istanbul. Nakakalimutan ni Vladimir Putin na tapos na ang panahong iyon. At isa pang patunay ng kawalang pag-asa sa Kremlin ay ang patuloy na pagreklamo ng mga opisyal ng Kremlin na hindi na ganon katindi ang pagsuporta ni Trump sa Russia gaya ng ipinakita niya sa halos buong nakaraang isa't kalahating taon. Noong panahong iyon, itinigil niya ang tulong militar sa Kyiv. At kung titingnan ng malinaw ang sitwasyon, sa mga nakaraang linggo makikita na ang Russia ay bumabalik sa kakaibang uri ng Soviet revisionism. Huling sinusuri ang mga resulta ng Anchorage Summit na dating itinuturing ng mga kaalyado ng Estados Unidos bilang konsesyon sa Moscow. Ngunit ngayon at dapat itong aminin, nakuha na ng Ukraine ang inisyatiba sa digmaan. Nangingibabaw na ito sa Black Sea, kaya napilitan ng Kremlin na isaalang-alang ang pagbabawal ng pag-export ng diesel. Nagiba na ang retorika ng Kremlin. Sa kanilang pahayag, madalas marinig ang sama ng loob at pagkadismaya. Hindi nila maintindihan kung paano nagsimulang matalo ang Russia sa digmaang ito. Tungkol sa inisyatiba, ipapaliwanag ko ito mamaya dahil sigurado akong yung mga Russian na nanonood pa rin ay magsasabi, Pechi, sa front naman. Umusat naman ang sanggatahang lakas ng Russian Federation, ano bang ibig mong sabihin? Kaya dito, kailangan nating mag-isip ng medyo mas malalim, hindi ganoon kapayak. At mamaya ipapaliwanag ko kung ano ang ibig kong sabihin. Ngayon, nakatuon si Donald Trump sa digmaan laban sa Iran at sa palpak na kasunduan na sinusubukan nilang gawin. Kasabay nito, lalong tumibay ang reputasyon ng Ukraine matapos ialok ng Kyiv sa mga kaalyado ng Amerika sa mga bansa sa Persian Gulf ang mga sistema ng depensa laban sa mga drone ng Iran. At ayon sa sinulat ng Independent, sa ngayon ay hindi pa nagtatagumpay si Trump sa kanyang kampanya sa gitnang silangan. Kaya naman, dahil nalalapit na ang halalan sa Kongreso, ngayon ay naghanap si Trump ng mas madaling tagumpay sa politika. Sa Kremlin, alam nilang nagbibigay ito ng bagong oportunidad kay Zelensky. Ngayon, inisip na nasaktang ministro ng ugnayang panlabas ng Russia na si Sergey Lavrov na ang summit ay para lang sa kanila. Maaaring ang Anchorage ay estratehiyang Amerikano ayon sa kanila para bigyan ng oras ang muling pag-aarmas ng rehimeng Kyiv.
Ang kanyang deputy na si Sergei Ryabkov ay nadamdam din at inakusahan ng Estados Unidos sa pagtalikod sa ayon sa kanya mga pangunahing kasunduang naabot sa pagpupulong sa Alaska. At ngayon, hayaan ninyong ibigay ko ng buo ang pahayag ni Ryabkov. Napapansin naming mas lumalapit ang Washington sa pinaka-agresibong patakarang kontra sa Rusya. Iyon ay ang patakarang kontra Rusya na ipinatutupad ng pinakamalapit na kaalyado ng US sa Europa, ang UK at Pransya. Ibig sabihin, ganito talaga ang mga opisyal ng Rusya. Ngayon ay ipinapahayag nila ang kanilang sama ng loob. Pero lalo na ngayong mahirap para sa mga Ruso sa Crimea. Hindi pa rin mapaliwanag ni Vladimir Putin ang kanyang kawalang kakayahan sa usapin ng Crimea. Ayon sa tinatawag na gobernador ng Sevastopol na itinalaga ng Russia, si Mikhail Razvozhaev, napilitan ng otoridad na magpatupad ng emergency na akbang kabilang ang pagtigil ng pampublikong transportasyon pagsapit ng alas 10 ng gabi. Sa Crimea, nagsasara na ang malalaking tindahan at kainan pagsapit ng alas 8 ng gabi. Lalong lumalala ang kakulangan ng gasolina sa pinakamalaking tropeo ng Russia sa Ukraine na inamin na rin ni Putin. Mayong araw si Aksyonov ang kinatawag na pinuno ng Crimea. Aminado siya ng hayagan. Hindi nalutas ng mga autoridad ng Crimea ang problema sa kakulangan ng gasolina kahit nagdeklara na ng state of emergency. Dahil dito, inaasahan sa nang mabilis na mapatatag ang sitwasyon. Ipinatupad nila ang state of emergency para ayusin at agad maibalik ang gasolina sa mga gasolinahan. Ayon kay Aksyonov, may mga hakbang na ginagawa ang mga autoridad para malutas ang kakulangan, ngunit wala pang palatandaan ng ganap na pagbabalik ng supply ng gasolina. At narito ang pahayag ni Aksyonov. Mga taga-Crimea, patuloy pa rin ang krisis sa gasolina. Humihiling ako ng inyong pasensya dahil wala pang maraming gasolina na mabibili sa nalalapit na panahon. Araw-araw, mabibigay ng impormasyon ang Ministro ng Gasolina at Enerhiya. Sa huli, tahasang sinabi ng pinuno ng okupasyon ng Sevastopol na si Mikhail Razvozhaev ang kanyang pahayag. Ang mga limitasyon sa gasolina ay nananatili pa rin at tinatayang magtatagal pa ito ng mga 1 buwan. Ibig sabihin, walang gasolina para sa mga ordinaryong residente ng Crimea nang hindi bababa sa 1 buwan ayon sa opisyal na mga otoridad doon. Paalala, ipinagbabawal ang malayang bentahan ng gasolina sa Crimea pati paggamit ng talon, QR code at koneksyon. Itinigil ito noong Hunyo 21 dahil sa mga bagong atake ng sandatahang lakas ng Ukraine sa mga pasilidad ng langis at lohistika sa peninsula. Mula noon, ang gasolina ay ibinibigay lamang sa mga ahensya ng gobyerno at sa mga mananakop. Ibig sabihin, para ito sa mga militar. Bukod sa kakulangan ng gasolina sa Crimea, madalas ding nawawalan ng kuryente dahil sa pag-atake ng sandatahang lakas ng Ukraine sa mga substation. At heto nga si Aksyonov, sa kanyang pahayag noong Hunyo, 30 na nga akong hahanapin ng mga technical na solusyon sa loob ng ilang araw upang maibalik ang patas na pamamahagi ng kuryente sa lahat ng mga distrito ng peninsula. Tungkol naman sa dami ng pangunahing mga reklamo na natatanggap mula sa mga taga-Crim sa kasalukuyan, ito ay ang hindi patas na pamamahagi ng kuryente. Dahil ngayong araw ay nagkaroon ng pulong sa trabaho na dinaluhan ng lahat ng mga mababatas, mga kinatawan ng mga utility at lahat ng mga pinuno ng administrasyon mula sa lahat ng munisipalidad, walang pinipili. Hanggang matapos ang araw, ang pangunahing gawain ay ayusin ang patas na pamamahagi ng kuryente batay sa teknika ng kakayahan at sa ngayon ay walang eksepsyon. Pero gaya ng sa gasolina, sinigurado ng mga mananakop na walang gasolina nang hindi bababa sa 1 buwan. Ganon din sa kuryente. Magpasalamat kayo na abala muna ang sandatahang lakas ng Ukraine sa ibang target, pero pwedeng umatake ulit sa Crimea at baka kalahating taon pa kayong walang gasolina. Sa huli, hindi lang sa sinakop na Crimea, kundi pati sa Russia ay may makasaysayang record. Unang beses sa kasaysayan, umabot na sa higit 100 rubles bawat litro ang presyo ng gasolina. Nakakatuwa na hindi pa itinataas ng mga gasolinahan ang presyo lampas sa hanggahang iyon dahil hindi nakaprograma ang kanilang software para sa 3-digit na presyo. Dati, hindi pa nabenta ang gasolina sa ganitong presyo sa Federasyon ng Rusya. Sinabi ni tagapagsalita ng Kremlin Dmitry Peskov na kinakausap ng Rusya ang ibang bansa para talakayin ang pag-aangkat ng gasolina sa abot-kayang presyo. Nakakatuwa kasi kahit ang tinatawag na kasosyo ng Rusya ay nagsasabi, problema ninyo yan, pero dahil may demand kayo, itataas namin ang presyo ng gasolina. Ibebenta namin ito sa inyo pero mas mataas kaysa sa presyo ng merkado. Parang bumabalik ang karma. Sanay ang mga Ruso ang manipula ng presyo ng gas at langis, pero ngayon sila naman ang apektado.
Nakakatawa kasi tumanggi si Peskov sabihin kung anong mga bansa ang kinakausap ng Kremlin tungkol sa pag-aangkat ng gasolina dahil sa isyung pangseguridad. At ngayon mula sa Ukraine ay nagpapahiwatig at nagbibigay ng senyales na anumang mga tanker na may dalang produktong langis mula sa mga bansa sa Asya na papasok sa mga pantalan ng Russia at sa mga pantalan. Sa mga sinakop na teritoryo ng Ukraine, kabilang ang Crimea, ituturing ng sandatang lakas ng Ukraine na lehitimo mga target militar ang mga ito dahil ito ay tuwirang tulong militar sa mananakop at agresor. Sa katunayan, ito ay isang tuwirang babala sa lahat na huwag subukang iligtas si Vladimir Putin kung hindi ay pati ang inyong mga tanker ay sisirain tulad ng mga refineria ng langis ng Russia. At ang mahalaga, ito ay naaayon sa Artikulo 51 ng UN Charter tungkol sa sariling pagtatanggol. Samantala, ang United Kingdom at mga kaalyado nitong Europeo ay naghahanap ng paraan para agad mapalakas ang kanilang depensa. Ibig sabihin, mabilis inaayos ng Europa ang kanilang military budget. At ngayon, bago siya bumaba sa pwesto, inihayag ni punong ministro ng United Kingdom na si Keir Starmer na bigla niyang itataas ang gastusin sa militar ng halos 20 bilyong dolyar. Kahit na dati ang Britanya ay kumikilos, sabihin na nating napaka-konserbatibo sa usaping ito at malayo ang agot nila kumpara sa ibang mga bansa pagdating sa porsyento ng GDP na inilalaan sa depensa. Ayon sa mga eksperto, nagtagumpay na ang Russia sa pagpapakaba sa kanluran. Kumbaga, kaya nga napipilitan ang mga bansang Europeo na maglaan ng mas maraming pondo para sa depensa kahit na ang kanilang mga budget ay labis ng pinipiga. Lahat ng ito ay para pigilan ng banta mula sa isang bansang hindi naman malaki ang ekonomiya at lalong humina dahil sa digmaan at mga parusang tumama sa sektor ng langis, ang Russia. Pero may isa pang paraan na pwedeng gamitin ng Europa at maging ang Estados Unidos. И даже Соединенные Штаты Америки. Tungkol ito sa pagpapatibay ng tagumpay ng Ukraine sa labanan, pagtulong sa Kyiv na hindi lang patatagin ang linya ng labanan, kundi sirain din ang logistika ng militar ng Russia na pwedeng magdulot ng pagbagsak ng harapan ng hukbong Ruso. Hindi malabong magawa ito ng Ukraine mag-isa sa pagpapatuloy ng malawakang kampanya ng pag-atake sa katamtamang distansya laban sa mga target sa teritoryong sinakop ng Russia. Ang pagkatalo ng hukbong Ruso ay seryosong banta sa mga namumuno sa Kremlin. Malinaw na naunawaan ito ni Putin. Bilang isang taon na mahusay na nakakaalam ng kasaysayan ng kanyang bansa, hindi maaring hindi maalala ni Putin na ang kahiyahiyang pagbabalik ng mga tropang Ruso matapos ang unang digmaang pandigdig ay isa sa mga naging dahilan ng pagbagsak ng rehimeng sarista. Ngayon, pilit pinapaniwala ni Vladimir Putin ang mga Ruso na sila ay nananalo. Bakit? Sumusulong ang hukbong sandatahan ng Federasyon ng Rusya sa frente. Kung mapapansin ninyo, nitong 2 linggo, palagi niyang sinasabi na sumusulong kami. Araw-araw, gaya ng sabi niya, bumabanat at binabasad ng tropa natin ang linya ng frente at sumusulong pa. Pero hindi sinasabi ni Vladimir Putin sa mga kapwa niyang Ruso na ibang estratehiya lang ang pinili ng Ukraine. Iwasan ang direktang labanan sa harap dahil nauwi ito sa pagkasawi ng sundalo. Hindi ganon. Ang layunin ay dalhin ang sitwasyon ng hukbong Ruso sa punto na sila mismo ang mapipilitang umatras mula sa linya ng frente dahil mawawasak ang kanilang lohistika at supply. Maaring umabante ng paulit-ulit ang mga Ruso sa linya ng frente pero darating ang panahon na ang kanilang likuran ay tuluyang mawawasak. Ganap na mapuputol ang mga linya ng supply. At mula doon, wala nang tulong na darating. Iyan ang dahilan kung bakit ngayon ang sandataang lakas ng Ukraine na halimbawa, sa mismong sandaling ito ay winawasak ang mga tulay sa Donbas, sa rehiyon ng Donetsk. Inisulado nila ang Crimea, binomba nila ang mga tulay doon, tinarget nila ang supply, tinarget nila ang lohistika at binala nilang sitwasyon sa punto na wala ng gasolina sa Crimea. Ngayon, binobomba naman ang mga tulay sa Donbas at ano ang nasisira? Lohistika. Pero para maintindihan ang lahat na ugnayan ng sanhi at bunga na ito, kailangan mo ng kaunting utak na wala si Rusya. Yan, wala. Sa totoo lang, ngayong araw, kinodigo at pinayagan ng Ministry ng Depensa ng Ukraine ang paggamit sa mga unit ng Puwersa ng Depensa ng isang lokal na gawang sistemang panghimpapawid na walang piloto na tinatawag na Toleon na maaaring magsilbing interceptor at attack drone.
Kasabay nito, maaaring kontrolin ng operator ang drone sa pamamagitan ng manual o semi-automatic na paraan. Ayon sa Ministry ng Depensa ng Ukraine, bukod sa mga tungkulin sa depensang panghimpapawid, ang tinatawag na maliit na depensang panghimpapawid, maaaring gamitin ang Toleon para atakihin ang mga target sa lupa at lutasin ang iba pang tactical na misyon bilang attack drone. Ito ay pahiwatig sa pagsira ng lohistika. Sige, lumipat naman tayo sa ibang paksa. Ito ay ang negosasyon ng Estados Unidos at Iran na dapat sana'y naganap na yon, pero hindi natuloy ngayong araw sa Qatar. Noong nakaraang araw, inianunsyo ni Donald Trump, ayon sa kanyang sinabi, ang agarang direktang negosasyon sa Iran sa kabisera ng Qatar na Doha. Dumating sa Doha sina Jared Kushner, manugang ni US President Donald Trump at espesyal na sugo Steven Witkoff para sa agarang negosasyon kasama ang mga Iranian. Iniulat ng mga tagapamagitan ng Qatar na wala silang high-level meeting kasama ang Iran delegation. At ayon, si Witkoff at Kushner ay basta na lang nakatayo roon na napahiya at hindi alam kung ano ang kanilang gagawin. Ayon sa impormasyon mula sa kagawaran ng ugnayang panlabas ng Qatar, na yung linggo, hindi lang ngayong araw, kundi sa buong linggo, sa halip na negosasyon sa pagitan ng mga panig, ay magkakaroon ng mga technical na konsultasyon, kabilang na ang tungkol sa seguridad ng rehiyon. Inulat ni Esmail Bagay ng Tehran ng pakikipag-usap sa Qatar tungkol sa pagpapatupad ng pansamantalang kasunduan at pag-unblock ng frozen assets ng Iran ay posibleng maganap sa Doha sa Miyerkules, hindi sa mga Amerikano, kundi sa Qatar. Susunod ay ang pahayag ni Bagay. Sa mga susunod na araw, walang nakatakdang usapan o pulong kasama ang panig ng Amerika sa anumang antas. Dagdag pa niya, sa totoo lang, hindi naman nagplano ang mga Iranian ng negosasyon na yon, kaya wala talagang dapat kanselahin. Bagaman ipapaalala ko, kahapon ay sinabi ni Trump na ang mga Iranian daw ang humiling ng agarang negosasyon, kaya ipinadala niya ang kanyang mga sugo sa Qatar para sa mismong mga agarang negosasyong yon, na gaya ng nakikita ninyo ay hindi natuloy dahil hindi naman dumating ang mga Iranian. Pero higit pa tungkol dito sa susunod. Pag-uusapan natin ang lahat ng yan sa susunod na episode. Hindi na ako magtatagal dito, dadaanan lang natin ito ng mabilis, itatala lang natin ang balitang ito sa pagtatapos ng araw na ito. At sa dulo ng episode, ayon na rin sa nakagawian, ibabahagi ko ang isang balita na sigurado akong magpapangiti sa inyo. Ngayong araw, inaresto ng serbisyo ng seguridad ng Ukraine ang dating tagapangulo ng Kumiting Republikano ng Autonomong Republika ng Crimea para sa gasolina, enerhiya at makabagong pulisiya na matapos ang pagsakop sa peninsula noong 2014 ay nakapagtulungan sa Russia. At ngayon, inaresto siya ng SBU. Sino ang mag-aakala kung saan? Sa Kyiv, kung saan siya kumpiyansang pumunta para ayon sa kanya, ayusin ang kanyang personal na mga gawain. Isipin mo lang, pag-isipan ninyo, 12 taon siyang kolaborador, nakipagtulungan sa mga Ruso, tinulungan sila, kilala siya dahil isa siyang politiko, kumbaga sikat siya, alam ng lahat ang tungkol sa kanya, at pumunta pa siya sa Kyiv para ayusin ang kanyang personal na mga gawain. Ang tinutukoy ay ang kolaborador na si Bob Sergey. Ayon sa ulat ng SBU, itong taong ito, halos agad-agad pagkatapos ng aneksahin ng Russia ang peninsula, kumuha ng Russian citizenship at inalok ang kanyang tulong sa mga mananakop na Ruso. Pagkatapos, itinalaga siya ng lokal na gauleiter na si Aksyonov bilang tinatawag na, pakinggan ninyo, Ministro ng Fuel at Enerhiya ng Republika ng Crimea. Habang nasa posisyon, tinulungan niya ang administrasyong Russian Federation na kontrolin ang estratehikong mahalagang infrastruktura ng enerhiya sa peninsula. Nakakatawa rin na itong ministro ng gasolina ay tumakas mula sa Crimea, eksakto noong panahon na napakalaki ng problema nila sa gasolina doon. Sino ang nakakaalam? Baka sinadya niyang tumakas sa Kyiv, alam niyang mas mabuti ng mabilanggo kaysa makisama sa mga Ruso. O baka naman sobrang tanga niya na nagpunta siya sa Kyiv, umaasang hindi lang siya mapapansin. Dito ko natatapusin. Ibahagi ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ibaba ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari kayong magbigay ng donasyon gamit ang alinmang link at detalye na nasa description ng video na ito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.